Biglang nanuntok ng baril ang rider na yan matapos magpakarga sa gasolinahan sa South Cotabato. Umaktong magbabayad ang rider pero imbis na pera, baril ang kanyang binunot. Tinutukan niya ang gasoline boy. Pinakay ng hold-up pero halos 20,000 pisong kita ng gasolinahan. Pagkatapos ito, mabilis siyang tumakas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilala ng suspect. Mga kapuso, sensitibo po ang balitang ito. Hindi lang matinding ulan ang bumuhos sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Sakit at hinagpis din ang inabot ng mga namatayan gaya ng isang lalaki sa Liloan na pilit isinalba ang nalunod niya misis. Ang madamdaming tagpong yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa pagtama ng Bagyong Tino noong Martes, umakyat sa bubong ang ilang residente para takasan ng kulay putik na bahang nagpalubog sa kanilang bahay sa Liloan, Cebu. Pero may mga hindi nakaligtas. Isa na riyan si Connie, misis ni Emmanuel Estrera. Nakakadurog ng puso ang nag-viral na tagpong kuha ng kanilang kapitbahay. Si Emmanuel, pilit sinasalba si Connie. Kwento ni Emmanuel, nag-aakyat sila noon ng mga gamit dahil pinasok na sila ng baha. Si Connie, binalikan pa raw sa kusina ang nilulutong almusal hanggang mabilis rumagasa ang tubig. Agad kinuha ni Emmanuel ang 2 anak nila para makaakyat sa bubong. Naiwan si Connie. Ang sabi ko na lang sa kanya, dapat makaabot siya ng kisame para maabot niya yung hero namin para mapupok niya, para mailalaman na may tao sa ilalim. Pag-akyat sa bubong, nagpasaklolo si Emmanuel para masagip ang misis. Ayon sa kapitbahay na kumuha ng viral video ng mag-asawa, narinig nilang kumalabog ang bubong ng bahay ni Connie at sumisigaw na ito ng tulong. Pero mahirap baklasin ang kanilang bubong. Nag-dive ako, mga 3 busy siya para makita ko yung misis. Tapos bangbat nakita ko na siya, pinull out na namin pataas. Nagpatulong ako kung marunong mag-CPR kasi ako wala na akong lakas pag-CPR. Isang kapitbahay ang nagpresentang mag-CPR kay Connie pero nabihan niya ako na wala na pulso. So, hindi ako pumayag na wala na. Kasi may milagro naman eh. So, ako na lang doon hanggang nag-CPR hanggang maghapon. Masakit na tinanggap ni Emmanuel ang katotohanan. Wala na ang kanyang kabiyak. Nang ma-rescue na sila, nakiusap siyang dalhin sa ospital ang asawa. Pero sa ilang ospital na inikot niya, walang Connie na na-admit. Sa huli, nakita na niya ang misis sa punerarya. Date, may milagro naman eh. Kung hindi sila naman naniniwala sa milagro, ako naniniwala. Hindi ako aalis sa asawa ko kung hindi sila nagpaasa. Nakikituloy muna sa mga kaanak ang 2 anak ni Emmanuel. Nakaburol naman si Connie, ang kanyang high school sweetheart, katuwang sa pagpundar ng kanilang bahay at pagbuo ng kanilang pamilya. Misyong mag-isa na lang niyang itataguyod. Dahil para kay Emmanuel, si Connie walang kapalit. Ikaw lang ang nag-iisa. Sabi ko, ikaw na ang simula at katapusan. So lahat ng mga pangarap natin, uuwi natin kasama yung mga bata. So, i-guide mo lang kami. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isasara muna ang ilang pasyalan at parke sa Baguio City sa Lunes, November 10 dahil sa Bagyong Uwan. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Ivan, signal number 1 kami ngayon dito sa Baguio City pero maaliwalas pa ang panahon, hindi kami inulan sa buong araw. Andito po ako ngayon sa Wright Park. Isa po ito sa mga tourist spots na posibleng isara na bukas ng hapon sa mga turista dahil sa Bagyong Uwan. Kaya ang payo po ng city government sa mga turista na nandito ngayon, sulitin nyo na po yung pamamasyal nyo ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Dahil bukas ng gabi hanggang sa Lunes, inaasahan na pong pinakamararamdaman ang Bagyong Uwan dito sa Baguio City. Pinagtulungang alisin ang mga dambuhalang estatwang ito sa isang theme park sa Baguio City bilang pag-iingat sa hagupit ng Bagyong Uwan. Mabuhay! Isa pa sa binabantayan sa pasyalang ito ang banta ng landslide sa katabi nilang lote. Kaya posible raw silang magsara muna bukas ng hapon hanggang lumipas ang bagyo. Kung very severe po yung weather, we will be obliged to close our establishment for the safety of our tourists po.
Sa Lunes, sarado na sa turista ang lahat ng pampublikong parke sa Baguio City. Pero posibleng bukas ng hapon pa lang, isara na ang mga ito, gaya ng Mines View Park na marami pa ring bisita kanina. Hanggang Sunday morning, medyo maaliwalas pa ang panahon. By afternoon, pwede na tayong bumahe. Mahirap kasi, baka mas stranded tayo dito sa Baguio. By Sunday night until Monday morning, yun ang pinakahagupit talaga ni Typhoon Uwan. Pero sina Margaret kanina lang dumating. Sa Lunes pa sana uuwi, kasagsagan ng bagyo. Lakasan na lang po ng loob. Hindi na po muna kami tutuloy. Mag-stay na lang po muna kami dito. Susulitin na namin ngayon, araw. Kasi bukas, may bagyo. Si Ami na vendor sa Mines View, ibinaba na ang mga halamang posibleng sirain ng bagyo. Meron yung mga nabubulok. Kasi sobrang tubig. Utang ulit ng pangpuhunan. Dahil karamihan sa mga vendor dito ay residente rin ng Barangay Mines View, dito na rin nag-warning ang barangay sa paparating na bagyo. Meron po tayong darating na malakas na bagyo at maaaring ang barangay natin ang isa sa mga tatamaan nito. Wala pang inililikas sa Baguio City. Isa sa magiging basihan ng evacuation ay kung tataas ang tubig sa lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry. Pag umabot sa warning level ang tubig, preemptive evacuation na. Delikado rin sa Baguio ang mga landslide, lalo pa yung mga lupang sakalang guguho kapag nakalagpas na ang bagyo. Yun yung talagang pinaka-binabantay natin after 2-3 days after the typhoon. Doon nagbabagsakan yung mga lupa natin. Inabisuhan na rin ang mga kontraktor dito na isecure at itali ang mga ongoing construction nila para ligtas sa bagyo. Ivan, kakaanunsyo lang ng DPWH Cordillera, sarado na po ang Kenon Road sa lahat ng uri ng mga sasakyan simula po ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Pinagpuputol na ng LGU sa Vigan, Ilocos Sur ang mga punong posibleng mapatumba sa lakas ng hangin dala ng bagyong Uwan. Ang iba pang paghahanda sa Ilocos Sur sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi? Maagang naghanda, Pia, itong ating mga kababayan dito sa Ilocos Sur sa pagdaan nga nitong si Bagyong Uwan. At bagamat exit point lang itong lugar na ito, ay posible pa rin itong makapaminsala. Baha ang kanilang inaabatan dito, base na rin sa mga nakaraang bagyo. Kahapon pa lang nagsimula ng iakyat ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa dalampasigan ng Barangay Fuerte sa bayan ng Kawayan, Ilocos Sur. Inakyat po namin kasi meron pong malakas po na bagyo na parating. Inabisuhan ko po yung mga mangingisda dito na wag na po silang pumalaot. Nakaharap sa West Philippine Sea ang dalampasigan dito. Madalas daw talagang dito lumalabas ang mga bagyo, pero kahit dumaan na sa kalupaan, malalaki pa rin daw ang alon habang paalis ang bagyo. Sa mga kalye papasok sa syudad ng Vigan, pinagpuputol na rin ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ang mga punong posibleng mapatumba ng malakas na hangin. Ayon sa Ilocos Sur PD-RRMO, malawakang pagbaha ang kanilang pinaghahandaan. We have 3 major rivers. Ang huling malakas na bagyong Egay noong 2023, pinabagsak ang lumang tulay na Old Quirino Bridge dahil bukod sa walang tigil na ulan, sumabay ang high tide na nagdulot ng pagbaha sa Vigan at mga kalapit na lugar. Natuto na yung mga karamihan sa mga residents natin dito sa Ilocos Sur. Handa na ang mga gamit pang rescue, kabilang mga truck at mga bangka. Ang sikat na Kali Crisologo, kapansin-pansing kakaunti ang tao, bagaman Sabado. Ang pamilyang ito mula Pampanga, balak pa sana mag-extend ng bakasyon dito. Dapat ba mag-extend kayo? Kailan may bagyo? Opo. Nakakatakot din po. So, anong gagawin niyo ngayon? Uwi na po kami. Sa paglabas ng Bagyong Uwan, posible sa pagitan ng Ilocos Sur at La Union ay umaasa mga taga rito na sana ay huwag nang sumabay yung high tide dahil ito ang posibleng magdulot ng malawakang pagbaha. Yan ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima. May warrant of arrest na umano mula sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ang ICC may paglilinaw sa impormasyon na bineberipika rin ng Justice Department. Nakatutok si JP Soriano. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest?
Warrant of arrest. Ito ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa sa radyo. Yan ba confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na report, pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Trillanes. I heard the same, but I checked with the Center for Transnational Crimes. Ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Wala pa rin impormasyon ang kampo ng mga biktima sa pangunguna ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Ayon sa abogado ni De La Rosa, wala silang independent confirmation kaugnay sa warrant ng senador. Kung mapatunayan daw na totoong may warrant na ang ICC, nagtitiwala sila na ang gobyerno ng Pilipinas ay kikilos ng naaayon sa rule of law. Anumang aksyon ay kailangan muna raw dumaan sa local judicial confirmation process sang-ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni De La Rosa na nauna nang nagsabing hihingi siya ng tulong sa liderato ng Senado sakaling ilabas ang warrant laban sa kanya. Siniguro naman ni Senate President Tito Soto na hindi nila papayagang arestuhin si De La Rosa sa loob ng Senado bilang bahagi ng institutional courtesy. Pero kung sa labas ng Senado mangyari, hindi na raw nila ito sako. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nakahanda na ang Valenzuela City na madalas bahain dahil sa katabing ilog at creek para sa posibleng epekto ng bagyong Uwan. At mula sa Valenzuela City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, naka-full alert status na ang lungsod ng Valenzuela dahil nga sa posibleng malakas na ulan at hangin dulot ng bagyong Uwan. Isa kasi ang Valenzuela sa madalas bahain dahil nga sa katabing creek at Itolyahan River. Evacuation centers sa Valenzuela City at maaari itong buksan anumang oras para sa preemptive evacuation. Isa sa mga evacuation center ang Valenzuela City National High School kung saan nakahanda na ang mga gagamiting modular tent. Anytime soon ay magpo-put up na kami ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mag-evacuate po sa ating mga schools na identified. Naka-preposition na rin ang mga rescue equipment tulad ng search and rescue mobile, ambulansya, rubber and fiber boots, life vests at mga ilaw. Pati waterproof drones at remote-controlled rescue boat na kayang maghatid ng lifeline o flotation device kahit walang sakay na rescuer. What we have experienced last time, yung Karina, talagang marami pong nanghingi ng tulong. Kaya po hindi dapat tumigil ang DRRMO sa pagdagdag ng mga kagamitan, ganun din ang pagsagawa ng mga training sa community, and ganun din ang pagdagdag ng mga skills training para sa mga tao na nagre-rescue sa mga nangangailangan. Ang Department of Health inactivate na ang National Public Health Emergency Operations Center o PHEOC na magsisilbing pangunahing command center para sa pagresponde mula nasyonal hanggang lokal na pamahalaan. Pia, dito sa Valenzuela City, bukod nga sa kanilang search and mobile rescue equipment, nakaredy na rin ang kanilang mga mobile kitchen. Naikarga na rito yung mga bigas at food packs na may papamahagi sa maaapekto na hang bagyo. Suspendido na rin ang klase sa pampubliko at private schools dito nga sa lungsod. At live mula rito sa Valenzuela City, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Mga kapuso, tumutok po tayo at alamin ang latest sa bagyong Uwan mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat Ivan, mga kapuso, lalo pang nadadagdagan na tumataas ang wind signals habang patuloy ang paglakas at paglapit ng Bagyong Uwan. Huling namataan ang Bagyong Uwan sa laing 575 kilometers sa silangan po yan ng Katarman, Northern Samar. At ito po, nakataas naman ngayon, ito po mga signals at unahin muna natin itong lokasyon. Again, yan po ay nasa 575 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Tagay lakas ng hangin nga abot sa 150 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 185 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posible pa rin itong maging super typhoon maaring ngayong gabi o bukas, kaya patuloy po kayong tumutok. Ngayon nakataas po ang signal number 3 dyan po sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, ganoon din sa northeastern portion ng Sorsogon at northeastern portion ng Northern Samar. Nakataas naman ang signal number 2 sa eastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at pati na rin sa Quezon. Kasama rin po dito ang probinsya ng Marinduque, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay at ng Sorsogon at pati na rin ang Burias at Ticao Islands. Kasama rin po dito ang natitirang bahagi ng Northern Samar, northern at central portions ng Samar at ganoon din ang northern at central portions ng Eastern Samar. Ito naman, nakataas po ang signal number 1 sa Batanes sa titirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at pati na rin sa La Union. Nasa ilalim rin ng signal number 1 ang Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas sa titirang bahagi po ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Islands at pati na rin ang Puyo Islands. Kasama rin po dito ang Dinagat Islands, ganoon din po ito pong natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, northern at central portions ng Cebu, Bantayan at Camotes Islands at ganoon din ang northern and central portions ng Negros Occidental. At inaasahan po natin, kasama rin sa mga nasa ilalim niyan, ito pong bahagi ng northern portion ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique at yung po tulad po na nabanggit ko kanina, Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte at pati na rin ang northern portion ng Surigao del Sur. At mga kapuso, posible pa po na madagdagan yung mga nasa ilalim ng wind signals at pwede pa pong umabot ang babala hanggang sa wind signal number 4 at signal number 5. Base po dito sa latest track po ng Pag-asa, bukas ng umaga ay maaring dumaan malapit o dumikit itong Bagyong Uwan dito sa bahagi po ng Catanduanes. May chance rin na dito po mismo unang tumama o maglandfall ang bagyo kapag lalo pang bumaba yung track o yung paggalaw po nito. Saka nito tutumbukin naman itong bahagi ng Aurora o Isabela area bukas ng gabi o Lunes ng madaling araw kung saan po ito posibleng magkaroon din ng landfall. Pagkatapos po yan ay tatawid naman po nito ang mga kabundukan dito sa Northern Luzon. Bukas linggo mga kapuso hanggang sa Lunes ang pinakakritikal na mga araw dahil ito po yung mas malapit na ang bagyo, magkakaroon po ng landfall at tatawid pa yan sa lupa. Bukod sa mapaminsalang hangin na dala ng Bagyong Uwan, paghandaan din po natin ang matitinding buhos ng ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas maulan na sa halos buong Luzon, lalong-lalo na dito sa Bicol Region, ganun din sa Quezon, Aurora, pati po sa Cagayan at Isabela. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas magiging malawakan po yung mga pag-ulan. Matitindi at walang tigil ang buhos ng ulan. Dito po yan sa Bicol Region, ganun din sa Northern and Central Luzon, Calabarzon, at pati na rin sa malaking bahagi po ng Mimaropa. Nagbabala na rin ang Pag-asa sa lagpas 200 mm ng ulan sa loob lang ng 24 oras, kaya napakalaki po ng banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, halos buong araw po ng mga pag-ulan din ang mararanasan, pero mas lalakas at lalawak po yung mga pag-ulan pagsapit yan ng hapon at sa gabi. Sa Visayas at Mindanao naman, umaga may mga malalakas sa ulan sa Samar and Leyte provinces, ganoon din dito sa ilang bahagi po ng Cebu, Bohol, Western Visayas at sa Negros Island region. May ulan din dito sa Zamboanga Peninsula, pati na rin dito sa bahagi ng Barm. Halos ganito rin po sa hapon at may mga malalakas sa mga pag-ulan din sa ilang lugar, kaya doble ingat. At mga kapuso, nananatili rin po ang banta ng storm surge na posible pong umabot ng hanggang 9 o 10 talampakan, lalong-lalo na po sa mga dadaanan ng Bagyong Uwan. Kaya patuloy po kayong tumutok sa ating updates.
Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.